Love triangle reading tayo ngayon. Love triangle reading. So, hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, I'm going to mention zodiac sign if may makikita ko dito. So, love triangle reading. Oh. So, feeling ko ang other party dito is ikaw. I think so. Pero pwede itong vice versa pa din, okay? So, kung saan kayo naka-resonate. Let's see. Kasi, yung nararamdaman ng person mo ngayon para sa'yo is hindi siya sure. Medyo confused siya sa mga nararamdaman niya. Siguro, nako-confuse din siya sa mga nangyayari. Pwede kasing hindi ko alam kung sino yung paglalaban ko, hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko. Hindi ko alam kung may nasasaktan ko ba siya, nasasaktan ko yung isa. Parang nasa point siya ngayon na parang blindly fighting siya sa hindi alam kung sino yung pinaglalaban niya. So, yun yung nararamdaman niya sa'yo ngayon. Parang hindi niya alam this time kung ano yung feelings niya for you. Kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. So, dito naman sa isa kasi, yung nararamdaman niya dito sa isa is parang masyado na siyang pumipigil. Kasi could be pwedeng itong isa nakakaalam na, may alam na. And parang masyado na siyang parang maraming tanong or nagmamasid or nagiging strict in a way na nagbabantay. Kasi feeling niya either may alam na itong isa or feeling niya may alam na kasi hindi na yung parang katulad ng dati na hinahayaan lang siya. Ang problema kasi dito, sila kasi yung kaya sinabi ko, sa reading na to, there's a possibility, ikaw yung third party and yung dito is yung asawa niya. Pero pwede tong vice versa. Dito kasi sa isa, yung feeling niya, gusto niya na ng changes. Siguro feeling ko meron sila nitong mga anak, responsibility, and yun yung iniisip niya. Dito naman siya mag-move forward sa isa na to. But, hindi pa sila lang gaanong nag-uusap nito. Because of nga sa mga nangyayari, sa mga issue. Pero, dito siya may responsibility sa person na to. So, what does he wants from you currently is like, honestly, he really, ayaw niya sana yung mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Gusto niya na nandyan pa din. Gusto niya mahal mo pa din siya. Kasi minahal ka ng person na to. Ayaw niya yung iwasan mo siya o hindi mo siya kausapin dahil lang sa mga nalaman mo. Ayaw niya. Gusto niya kasi mag-move forward pa din sa'yo. Gusto niya siguro may communication pa din kayo. So, itong person na to, kahit pa siguro may mga decision siyang ginawa or anything, ayaw niya yung mawalan ka ng gana or ma-disappoint ka sa kanya at hindi mo na siya kakausapin bang muli. Gusto niya nandyan ka pa din.
Kasi nga, mahal ka ng person na to. Minahal ka niya. Kaya nga naku-confuse siya ngayon eh. Anong gagawin niya? So, what does he wants from the other person currently? Gusto niya dito sa isa, yung kumbaga, wag siya masyadong mabantay. Parang gusto niya na, you need to have your freedom as well. Yun yung gusto niya dito sa isa. Kasi sa mga nangyayari kasi, parang hindi siya nagiging masaya. Parang sa mga nangyayari, parang mas nagtutulak sa kanya na gugustuhin niya makipaghiwalay. Siyempre nandiyan na yung nagtatalo, nagsiselos, nag-aaway kasi eto na nga yung mga iniisip. Pasensya na, may sipon ako. Kakagaling ko lang talaga. Anyway, minsan nababad trip siya. Kaya lang, every time kasi, naiisip niya yung mga, kung anong meron sa kanila, responsibility or something like that. So, iniisip niya yun, and mahal niya yung mga yun. Kaya, nasa point siya na hindi niya din kayang iwan to. So, dito siya naguguluhan. Dito siya na hindi niya alam po, naiipit sa sitwasyon na ganito. So, the next 3 months hold for the both of you is really may mga, feeling ko, healing, clarity on your part. Siguro, kahit na siguro may clarity na, may mga realizations in a way. Siguro, realizations from your side could also be. Oops. Kasi may mga judgment dito eh. Kumbaga, siguro yung asawa niya, o yung kinakasama niya ba, or sino ba to, eh, may mga nasasabi niya na through social media, may nagpaparinig na. So, nakakaramdam na ikaw dito ng... So, nag-brown out sa amin ngayon. So, gamit ko na lang talaga yung emergency light to continue. Anyway, as I said, the next 3 months, meron pa naman kayong communication ng person na to. But then, nandyan pa din kasi siya mismo kasi talaga ang gumagawa ng paraan. Di ba sabi ko, ayaw niya yung hindi mo na siya kinakausap. So, ayaw niya mangyari yun. So, siya talaga yung gumagawa ng paraan. Siguro feeling ko, magkakaroon kasi sa'yo ng mga realization because of mga postings or mga judgment, mga ano mga sinasabi sa'yo. Pero you still have that communication. But then, makakaramdam ka na din dito ng parang niloloko ka lang, and also coldness in your relationship because nga kung anong meron sa kanya. I think clear sa'yo kung anong meron sa person na to. So, the next 3 months hold for the both of them is full of overthinking. Minsan di nakakatulog sa gabi. Thinking about the situation. So, disappointments. But I think they are married or mga ganun na nga. Or pwede din naman to, it doesn't have to be. Pwede siyang live-in. Pero nauna talaga to siya sa'yo. So, there is a possibility na sa kanila is magkakaroon ng coldness. Hindi na, it's really different na. On and off connection, malamig na yung pagsasama, and full of disappointments. Ang iniisip na lang talaga dito is yung kung meron silang mga responsibility, anak, yun yung iniisip talaga ng person mo. Kasi, para sa kanya kasi, importante to sila eh, priority niya to. So, ito yung magpapahold doon sa kanya, dito sa kanilang dalawa na lang talaga. Pero, because of this, nag-i-stay siya. Nandito pa siya. So, ayaw niyang mawala ka. Because, when it comes into love, ikaw talaga mahal niya na. So, ito lang yung nakikita ko dito. So, ikaw talaga yung mahal niya na. Kaya naiipit siya sa sitwasyon dahil alam niyang both side nasasaktan. So, hindi naman sa wala na siyang pakialam dito sa isa.
Alam niya nasasaktan to. Kaya nga, very concerned siya. Hindi siya minsan nakakatulog sa gabi. Because alam niya nasasaktan ka. Ayaw niyang masasaktan ka. And as well na alam niyang nasasaktan din ito. At kung masasaktan to, masasaktan yung mga anak nila. So, yun yung very concerned siya talaga dito. So, paano yung communication ninyo dito? Ikaw naman dito is nagiging practical ka lang. Kasi I think clear ka sa mga nangyayari. So, more on, nag-focus ka talaga dito. Hindi mo pinapakita sa kanya na you are so much into your relationship. Para sa'yo, more on, nakafocus ka sa yung goal sa buhay, trabaho, or something like that. Ngayon na clear na sa'yo kung ano yung totoo sa person mo. So, ang nangyayari dito is that yung person mo, let's see, yung communication ninyo is, yes, meron kayong communication, pero parang ikaw hindi mo na pinipilit yung sarili mo. So, siya naman yung sobrang nag-effort to communicate with you or something like that. See? Kasi nasasaktan ka na sa mga nalalaman mo. Minsan gusto mo nang dahan-dahanin to. Dahan-dahanin na umalis sa sitwasyon ninyo. Hindi mo lang siguro talaga ginagawa ng agad-agad. Kasi mahal mo din to. So, dinadahan-dahan mo to. Nasasaktan ka kasi na naging option ka lang talaga sa relationship nito. Para maging other party ka or something like that. So, hindi ka na din sure sa new beginning ninyong dalawa in the future. Like before, na meron kayong mga plans about new beginning, victory in life, happiness in the future, kasal ba kayo, maging legal kayo. Parang nawalan ka na ng gana thinking about this. So, right now, since mahal mo siya, nagmamahalan kayo, ramdam mo naman yun sa kanya, and alam mo na yung katotohanan, parang para sa'yo okay kung hindi niya ako binibitawan, okay sa akin, pero sa'yo parang practical na lang na magpo-focus ka na lang talaga more on your career, job, pero parang minsan hindi ka na yung parang nangangarap para sa inyong dalawa. And pag napapansin niya yun, gumagawa siya ng effort talaga towards you. So, ito yung communication ninyo ngayon. So, will he commit to that other person? Honestly, dito sa other person na to, tatago niya pa rin yung about sa inyo. There is a possibility dahil nga sa mga anak nila. Parang ayusin niya pa din yung niya dito, yung treatment niya. Pero, hindi na niya sasabihin kung anong nangyayari sa inyong dalawa, anong meron sa inyong dalawa. Parang para sa kanya, hindi niya na sinasabi, hindi na kailangan in a way. Tinatago niya to. So, hindi ko totally nakikita dito yung parang magko-commit siya. Kasi, when it comes into committing or commitment, meaning may changes and loyalty and honesty, right? So, dito kasi, kahit magkaayos silang dalawa, meron pa din talagang hindi ka niya bibitawan kasi ayaw ka niyang bibitawan. So, dito, may nasasaktan pa rin talaga. And, because of the betrayals and third parties in a way, ito yung nangyayari sa kanila. So, dito sa'yo, will he commit to you? Honestly, this person, not this person, but you are going to choose yourself here in the future. So, hindi siya yung makipag-iwalay sa'yo, kundi ikaw. Parang, mas pipiliin mo na maging single and to proceed towards your goal na walang gulo sa isipan. Parang ganun. Kasi, kahit pa siguro gugulo to sa isipan mo eh. Kahit kasi, parang mararamdaman mo dito na sinayang ko lang yung mga time and effort sa taong ito na alam ko naman na walang mangyayari sa amin dalawa in the future. So, in the future, you will going to choose yourself. So, there is no commitment na mangyayari dito. But then,
Itong person na to, babalik pa din to siya sa'yo. So, magkakabalikan silang dalawa. Kung magkakaayos to silang dalawa ng asawa niya. Pag once ikaw is lumayo na. So, parang wala siyang choice kundi ayusin yung sa kanila. See? Magkakabalikan sila, maayos sila for a while. Magkakaroon na new beginning, maayos yung pagsasama nila as family. Ang problema lang dito, yung person niya is parang wala nang tiwala. So, palagi na nagmamasid, palagi na nag-i-stalk. And kahit pa pinapakita niya yung person na to, kahit pinapakita niya yung effort, especially sa mga anak talaga, yung ano niya talaga, dito siya nagbibigay ng effort talaga eh. Kahit pinapakita niya na ganyan, parang dito sa point sa isa is parang hindi na kasi siya inosente. So, parang nawawala na din siya ng tiwala na parang iniisip niya na kahit nag-effort ka, kahit nandito ka, parang hindi na niya din dama yung same as kung ano sila before. So, even yung person na to, even if gusto niya na ng new beginning or with them, parang iniisip ka pa din niya. Hindi siya naka-move on sa'yo or hindi siya makaka-move on sa'yo. Kaya nga sabi ko, in the near future, babalikan ka niya. Pero hindi pa rin sure yung magiging relationship ninyong dalawa. Kahit balikan ka niya. Kasi feeling ko, there's a possibility na of communication between the two of you, but then I think because alam mo na ang mga nangyayari, you're not going to accept this person anymore. You're going to have communication pero hindi mo na siya i-accept sa buhay mo this time. So parang doon ka na lang, ayusin mo na lang yung pamilya mo. Though namimiss kita, mahal kita, pero ito na to eh. This is the reality. Kailangan mong ayusin kailangan natin ayusin, ilagay sa tama ang lahat. So, I can see signs on your part here. So, you or your person, Aries, Capricorn, Aquarius, Pisces, Cancer, could be, yeah, Libra, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Scorpio is also here. So, dito sa other side, okay, there is a possibility of Sagittarius, Leo, Aries, that other person or your person, Scorpio, Gemini, Virgo, Taurus. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you.